Lumabas sa Reuters ang pahayag ni Wang Yi, ang foreign minister ng China. Pilipinas daw ang nakasira sa relasyon ng dalawang bansa dahil sa kasong isinampa nito laban sa China. Kaya Pilipinas daw ang dapat umayos sa gulong nilikha nito. Nagsabi na rin ang China na ayaw nilang pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea sa APEC Summit sa isang linggo. Pero sagot ng DFA, tuloy ang kaso. Wala raw basehan sa international law ang 9-dash line na ginagamit ng China na basehan para angkinin ng Spratlys at iba pang lugar sa West Philippine Sea. Ang pagsasampa ng kaso sa Arbitration Tribunal ang siya raw mapayapang paraan. Kaya ang Indonesia binabalak na ring magsampa ng kaso laban sa China sa International Criminal Court dahil sa pananakop sa kanilang Natuna Islands. Kamakailan lang sinabi ng Arbitration Court na may jurisdiction ito sa kasong isinampa ng Pilipinas. Ayon sa isang analyst, pati ang ilang claimant countries naghahanda na rin sa posibleng pagsunod nila sa yapak ng Pilipinas. Ngayon na overcome natin yung jurisdiction hurdle, pwede rin mag-file ng Vietnam ng similar case. So ganun yung position ng China kasi under pressure sila. Not to mention, but yung United States, pumasok na rin ngayon sa eksena sa issue ng environmental ecological impact, sa issue ng harassment sa ating fisher folks, at sa issue na kung bawal ba yung ginagawa ng China, yung sinisakop niya yung Subi Reef at Mischief Reef, pwede magkaroon tayo ng verdict by next year. At mukhang malakas yung argumento natin dyan. Pero dapat daw palamigin ng gobyerno ang sitwasyon lalo't matapos ang reclamation, military equipment at installations na ang ilalagay ng China. Magagawa ito kung magkakaroon daw ng formal talks ang Pangulo ng China at Pilipinas na labas sa APEC Summit. At the very least, ang pwedeng gawin ni President Aquino at Xi Jinping pag-usapan anong possible confidence-building measures ang pwede i-sign ng dalawang estado para i-prevent natin yung further escalation ng disputes. Sa huli, ang susunod na Pangulo raw ang dapat mag-ingat dahil estilo ng China ang mag-alok ng mga trade benefits pero may kapalit na hihingin sa gobyerno. Ron Gagalak, ABS-CBN News.